Nagbukas ang pelikula sa isang mag-asawang nag-e-enjoy sa bakasyon sa kanayunan ng Poland. Ang asawang si Joe, at ang kanyang asawang si Laura, ay ipinahayag na mga dating nangungunang Amerikanong sikretong ahente na pinili ang maagang pagre-retiro upang tumuon sa pagbuo ng isang seryosong buhay na magkasama. Hindi nagtagal, nakita sina Joe at Laura na nag-aalmusal kasama ang dalawang turistang Pranses na nagbabakasyon din sa lugar. Silang apat ay nagkakaroon ng casual na pag-uusap, nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay at karera. Sa sandaling iyon, binanggit ng babaeng turista na nagtatrabaho siya bilang isang doktor sa isang ospital. Nagtataka, tinanong niya sina Joe at Laura tungkol sa kanilang mga propesyon. Gayunpaman, iniiwasan ng mag-asawa na ibunyag ang kanilang lihim na nakaraan at sa halip ay nagsisinungaling na sinasabing nagmamay-ari sila ng isang maliit na tindahan. Pagkatapos ng almusal, bumalik sina Joe at Laura sa kanilang tinutuluyan. Iminumungkahi ni Joe na sumama sila sa ibang mga turista upang tuklasin ang kanayunan, ngunit tumanggi si Laura, na masama ang pakiramdam. Hinihikayat niya si Joe na umalis nang wala siya, tinitiyak sa kanya na maghihintay siya sa lodge. Nag-aatubili, pumayag si Joe at umalis kasama ang iba pang mga turista. Gayunpaman, bago umalis, maingat siyang kumuha ng baril kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan sa paglalakbay. Ang grupo, na sinamahan ng isang lokal na gabay, ay tumungo sa ilalim ng kagubatan. Samantala, ipinakita ang dalawang operatiba ng CIA na nagmamaneho ng isang maliit na eroplano. Lumipad sila patungo sa parehong kagubatan kung saan naglalakbay si Joe at ang mga turista. Biglang binaril ang kanilang eroplano mula sa likuran, dahilan para ito ay bumagsak sa kakahuyan. Si Joe, nang marinig ang pagsabog, ay agad na tinungo ang pinanggalingan ng ingay. Bumalik sa lodge, napansin ni Laura ang makapal na itim na usok na tumataas mula sa kagubatan at nag-aalala siya para kay Joe. Walang pag-aalinlangan, pinadalhan niya siya ng mensahe gamit ang kanyang satellite phone. Di nagtagal, nagulat si Joe at ang mga turista nang matuklasan na ang pagsabog ay sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Mabilis na sinuri ni Joe at ng doktor ang mga piloto ngunit natagpuan silang patay, bawat isa sa kanila ay may tama ng bala sa ulo. Ito ay naging malinaw kay Joe at sa doktor na ito ay hindi ordinaryong aksidente, ang eroplano ay sadyang pinabagsak. Bilang isang dating nangungunang ahente, nakilala din ni Joe na ang mga piloto ay mga undercover na operatiba ng CIA. Ilang sandali pa, nakakita siya ng hard drive sa bulsa ng isa sa mga ahente at kinuha ito. Nagprotesta ang doktor, iginiit na hindi sa kanya ang hard drive, ngunit iginiit ni Joe na ipinapaliwanag na malamang na naglalaman ito ng mga kritikal na lihim. Lingid sa kanilang kaalaman, aktibo pa rin ang radyo ng eroplano, na nagbo-broadcast ng kanilang pag-uusap sa CIA headquarters. Oo naman, narinig ng CIA si Joe na tinatalakay ang hard drive. Ang isa sa mga ahente ay nagulat ng sitwasyon sa pinuno ng CIA, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng hard drive na naglalaman ng nakapipinsalang ebidensya ng kanyang katiwalian. Sa sandaling iyon, hinihiling ng pinuno ng CIA na malaman ang lokasyon ng pag-crash. Bilang resulta, tumugon ang ahente na matatagpuan ang eroplano sa ilalim ng kagubatan sa kanayunan ng Poland. Ang eksena ay lumipat kay Joe, na ngayon ay nagtuturo sa doktor at sa iba pang mga turista na bumalik sa lodge dahil ang lugar ay hindi naligtas. Gayunpaman, bago sila makaalis, bigla silang pinalibutan ng isang grupo ng mga mersenaryo. Ang mga mersenaryo ay pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Orlen, na mayabang na nagtatanong sa tour guide kung ano ang kanilang ginagawa doon. Ipinaliwanag ng tour guide na sila ay mga turista lamang na nagbabakasyon sa lugar kung saan bumagsak ang eroplano. Pagkatapos ay tinanong ni Orlen ang doktor at hiniling na malaman kung saan siya nanggaling. Nang tumanggi siyang sumagot, malamig siyang pinatay ni Orlen. Pagkatapos ay hinarap niya si Joe, nagtatanong kung nakakita siya ng isang hard drive sa eroplano. Nagsisinungaling si Joe, na sinasabing wala siyang alam tungkol dito, kahit na ang hard drive ay hawak niya. Itinutok ni Orlen ang kanyang baril kay Joe, sinusubukang sukatin kung siya ay nagsisinungaling, ngunit si Joe, hindi ordinaryong tao, ay nananatiling kalmado, na kinukumbinsi si Orlen na nagsasabi siya ng totoo. Habang sinimulang suriin ng mga tauhan ni Orlen ang bumagsak na eroplano, sinamantala ni Joe ang sandali upang lumaban. Nagawa niyang nakawin ng isa sa mga sasakyan ng kalaban at nagtangkang tumakas. Sa kasamaang palad, ang kotse ay naubusan ng gasolina sa gitna ng kagubatan.
Sa kabutihang palad, si Joe ay mabilis na nakakuha ng isang motorsiklo mula sa isa sa mga mersenaryo at mabilis na umalis, makitid na nakatakas sa eksena. Lumipat ang kwento sa isang matandang lalaki na nagngangalang Chester. Si Chester pala ay isang secret agent, katulad ni Joe, ngunit hindi tulad ni Joe, aktibo pa rin siya sa serbisyo ng gobyerno. Si Chester ay nakipag-ugnayan sa pinuno ng CIA, na nagtalaga sa kanya ng isang misyon upang hanapin si Joe sa kanayunan ng Poland. Sa sandaling iyon, kinwestiyon ni Chester ang utos na itinuro na nagretiro na si Joe 5 taon na ang nakakaraan at nagtataka kung bakit siya tina-target ngayon. Ipinaliwanag ng pinuno ng CIA na ninakaw ni Joe ang isang kritikal na hard drive na pagmamayari ng CIA kaya wala silang pagpipilian kundi ang hulihin siya. Hindi lamang iyon, ipinangako niya kay Chester na doble ang kanyang makukuhang bayad kung matagumpay niyang mahuli si Joe at makuha ang hard drive. Sa pagtingin nito bilang kanyang tungkulin sa bansa, tinanggap ni Chester ang misyon at agad na lumipad patungong Poland. Samantala, si Orlen, ang pinuno ng mga mersenaryo, ay nawalan ng pagsubaybay kay Joe. Gayunpaman, kumbinsido siya na si Joe ay nagtatago pa rin sa isang lugar sa kagubatan. Frustrated, sumigaw si Orlen sa kakahuyan, na nagbabanta na kapag hindi sumuko si Joe pupunta siya sa lodge at papatayin ang lahat ng turista, kasama na si Laura, ang asawa ni Joe. Si Joe, na nagtatago sa malapit, ay narinig ang banta at mabilis na nakipag-ugnayan kay Laura sa pamamagitan ng satellite phone, na nagbabala sa kanya na maghanda para sa napipintong panganib. Nang matanggap ang babala, kumilos si Laura. Bilang isang dating top secret agent mismo, lumipat siya sa combat mode, nagtitipon ng mga armas at naghahanda para sa isang labanan. Pagkatapos ay pumunta si Laura sa isang kalapit na silid sa lodge na hinihimok ang mga turistang nananatili doon na magtago sa ilalim ng kama para sa kaligtasan. Nang ligtas na ang mga turista, 3 tauhan ni Orlen ang sumugod sa lodge. Ngunit bago sila makagawa ng anuman, mabilis silang pinabagsak ni Lara, inalis ang banta ng may katumpakan at kasanayan. Sa ibang lugar si Chester, ang lihim na ahente na ipinadala ng pinuno ng CIA, ay nakikitang dumarating sa isang hotel sa kanayunan. Sa isang nakagigimbal na pagpapakita ng kawalang awa, sinubukan ni Chester ang lakas ng isang lason na nabuo niya sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa lalaking naghatid sa kanya sa hotel. Ilang sandali pagkatapos umalis sa hotel, ang driver ay bumagsak at namatay sa daan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napangiti si Chester sa kanyang sarili, nasiyahan na ang kanyang lason ay gumagana ng maayos. Samantala, si Joe ay nakabalik na sa nayon. Dahil sa pagod, pumasok siya sa isang bakanteng bahay upang magpahinga, nagpapasalamat na walang tao sa bahay. Gamit ang landline, tinawagan ni Joe ang pinuno ng CIA. Sa panahon ng tawag, hinihiling ni Joe na malaman kung ano ang mahalagang impormasyon tungkol sa hard drive na nahanap niya, na nagtatanong kung bakit maraming tao ang naghahanap nito. Sinasabi ng pinuno ng CIA na naglalaman ito ng kritikal na data ng gobyerno at iginigiit na ibalik ito kaagad ni Joe. Ngunit hindi nalinlang si Joe, alam na niyang ang hard drive ay naglalaman ng katiwalian ng pinuno ng CIA at iba pang matataas na opisyal. Sa sandaling iyon, nilinaw ni Joe na wala siyang intensyon na ibalik ang hard drive. Hinahamak niya ang mga tiwaling opisyal tulad ng pinuno ng CIA at plano niyang ilantad sa publiko ang nilalaman ng hard drive. Ang deklarasyon na ito ay nagpapadala sa pinuno ng CIA sa isang gulat. Mabilis niyang sinundan ang tawag ni Joe para matukoy ang kanyang lokasyon. Kapag nakuha na niya ang impormasyon, nakipag-ugnayan siya kay Chester at binigay sa kanya ang kinaroroonan ni Joe. Ang pinuno ng CIA pagkatapos ay hinihimok si Chester na alisin si Joe at kunin ang hard drive anuman ang mangyari. Walang pag-aalinlangan, umalis si Chester upang harapin si Joe sa bahay kung saan siya nagtatago. Pagbalik sa bahay, tinawagan ni Joe si Laura upang humingi ng tawad para sa kaguluhang nagawa niya dahil sa pagkuha niya sa hard drive mula sa bumagsak na eroplano ng CIA. Ipinaliwanag ni Joe na ginawa niya ito upang ilantad ang katiwalian ng mga nasa kapangyarihan, na tinitiyak na wala ng mga tiwaling opisyal ang maaaring makapinsala sa kanilang bansa. Sa kabila nito, lubos na sinusuportahan ni Laura ang desisyon ni Joe at tiniyak sa kanya na magagawa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, na hinihimok siyang manatiling ligtas. Nang matapos ang tawag, nakatanggap si Joe ng hindi inaasahang bisita, si Chester. Casual na nag-uusap ang dalawa, gaya ng mga matandang kakilala.
Nagpapalitan sila ng kasiyahan, nag-uusap na para bang sila ay mga matandang magkaibigan na muling nagsama. Dumating si Chester sa punto, magalang na nagtatanong kung kinuha ni Joe ang hard drive mula sa bumagsak na eroplano ng CIA. Nagsisinungaling si Joe, na sinasabing kinuha na ito ni Orlen, ang pinuno ng mga mersenaryo. Si Chester, gayunpaman, ay hindi kumbinsido. Mahinahon niyang iminumungkahi na ibigay ni Joe ang hard drive upang maiwasan ang isang marahas na paghaharap sa pagitan nila. Para mabawasan ang tensyon, nagbuhos si Chester ng 2 baso ng inumin, inalok niya ang isa kay Joe. Naghihinale, tumanggi si Joe na uminom. Sa halip, inilipat ni Joe ang pag-uusap, tinanong si Chester tungkol kay Orlen. Gusto niyang malaman kung sino talaga si Orlen at kung bakit napakaraming tao ang desperado na makuha ang hard drive. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Chester na si Orlen ay nagtatrabaho sa ilalim ng mga utos ng Russian intelligence upang nakawin ang hard drive. Kung makukuha ito ng mga Ruso, madali nilang masisira ang Amerika. Nang marinig ito, tumugon si Joe sa pamamagitan ng pagtatanong kay Chester kung talagang naniniwala siyang ang hard drive ay naglalaman ng mahahalagang data ng Amerika, at ito ay hindi ang data ng katiwalian ng pinuno ng CIA at iba pang matataas na opisyal. Sa kabila nito, walang pakialam na tumugon si Chester, na nagsasabi na wala siyang pakialam sa mga nilalaman. Ang tanging inaalala niya ay ang pagtupad sa kanyang kontrata at ang bayad na matatanggap niya kung makukuha niya ang hard drive. Lumipat ang eksena kay Laura sa lodge. Sa loob, hostage ng mga tauhan ni Orlen ang mga turista. Tahimik na gumagalaw, pumunta si Laura sa itaas na palapag at inalis ang isa sa mga bantay. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga turista na manatili habang aalisin niya ang mga natitirang mersenaryo sa ibaba. Samantala, ilan sa mga tauhan ni Orlen ang nagiinumin at nagpapahinga sa ibabang palapag. Bigla silang nakarinig ng malakas na kalabog, ito ay tunog ng isang katawan na tumatama sa lupa. Nang mag-imbestiga sila, nakita nila ang isa sa kanila, na itinapon ni Laura mula sa itaas. Ang kanang kamay ni Orlen na naruroon, ay nag-utos sa kanyang mga tauhan na tingnan ang itaas na palapag. Gayunpaman, nang makita niyang patay ang isa pa niyang tauhan, nagalit siya at inutusan ang natitirang mga gwardya na tugisin ang salarin. Sa pag-akyat nila sa hagdan, tinambangan sila ni Laura, isa-isa silang inalis ng walang awa na kahusayan. Sa isang punto, si Laura ay na-corner at tinutukan ng baril, napilitang sumuko. Buti na lang at may nakatago pa siyang maliit na kutsilyo sa buhok niya na ginagamit niya para baligtarin ang sitwasyon. Matapos alisin ang mga tauhan, kaharap na ngayon ni Laura ang kanang kamay ni Orlen. Palibhas ay pagod na sa pakikipaglaban, sa huli ay natalo siya nito. Bilang resulta, pinilit niyang paupuin si Laura sa isang upuan at sinimulang tanungin. Itinanong niya kung bakit ang mga Amerikanong tulad ni Laura ay laging matigas ang kilos na para bang hindi sila matatalo. Mahinahong sumagot si Laura na hindi siya Amerikano, siya ay German. Sinabi pa niya na, sa katunayan, siya at si Joe ay halos imposibleng talunin kung kaya't minsan sila ay kinilala bilang mga nangungunang sikretong ahente sa mundo. Nang marinig ang pangalan ni Joe, napagtanto ng kanang kamay na si Laura ay asawa ni Joe. Kaagad, inutusan ng kanang kamay ni Orlen si Laura na tawagan si Joe at hilingin na ibigay niya ang hard drive. Sumasang-ayon si Laura, ngunit kung ibabalik lamang niya ang kanyang satellite phone, dahil ito ang tanging paraan upang matawagan si Joe. Nang ibigay ito ng kanang kamay ni Orlen, mabilis na nagpasok ng code si Laura sa device. Biglang may sumabog sa kwarto. Lumipat ang eksena kay Orlen at sa kanyang mga tauhan, na ngayon ay natuntun sina Joe at Chester sa bahay kung saan sila nagtatago. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lokasyon ni Joe ay ipinahayag ng isang lokal na taga-nayon na hindi sinasadyang nakakita sa kanya. Bilang resulta, inutusan ni Orlen ang 3 sa kanyang mga tauhan na pumasok sa bahay at harapin si Joe. Gayunpaman, ang mga lalaki ay nag-atubili, alam na si Joe ay hindi ordinaryong kalaban. Galit sa kanilang pag-aatubili, pinatay ni Orlen ang 3 sa kanila. Sa loob ng bahay, napagtanto nina Joe at Chester na pinalibutan ni Orlen at ng kanyang mga puwersa ang bahay. Si Chester, na nakaupo, ay humiling kay Joe na tulungan siyang tumayo, na nagrereklamo sa matinding pananakit ng kanyang likod. Ngunit sa paglapit ni Joe para tulungan siya, biglang sinaksak ni Chester si Joe gamit ang isang syringe. Sa sandaling iyon, malamig na ipinaliwanag ni Chester na ang syringe ay naglalaman ng lason na sarili niyang gawa.
Si Joe ay mayroon lamang 24 na oras upang mabuhay maliban kung makakatanggap siya ng antidote. Nangako si Chester na ibibigay sa kanya ang antidote ngunit kung ibibigay lang ni Joe ang hard drive. Nag-aatubili, pumayag si Joe na isuko ang hard drive ngunit pagkatapos lamang nilang harapin si Orlen at ang kanyang mga tauhan. Walang pag-aaksaya ng oras, binuksan ni Chester ang isang bintana at binarilang isang malapit na poste ng kuryente, na bumulusok sa lugar sa kadiliman. Sa ibaba, si Orlen at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang magpaputok ng walang tigil sa bahay, na pinupuno ng mga bala ang hangin. Pagkatapos ay naglulunsad si Orlen ng smoke grenade na pinupuno ang bahay ng makapal at nakakahilo na usok. Ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa loob, ngunit si Joe at Chester ay handa na para sa kanila, at isang matinding labanan ang naganap. Sa gitna ng kaguluhan, pinasabog ni Chester ang isang granada, binubuksan ang pinto ng garahe. Gayunpaman, ang pagsabog ay nagpapadala ng hard drive na lumipad mula sa mga kamay ni Joe, at mabilis itong kinuha ni Chester. Walang pag-aalinlangan, sinaktan ni Chester si Joe at tinakbuhan ito, iniwan si Joe upang harapin ang mga tauhan ni Orlen ng mag-isa. Ngayon ay mag-isa na lang at nanghihina, si Joe ay walang pagpipilian kundi labanan ang mga mersenaryo. Sa panahon ng putukan, isa sa mga tauhan ni Orlen ang naghagis ng isa pang granada, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Ang pagsabog ay nagpapalipad kay Joe, na lalong nagpapahina sa kanyang nasa walang katiyakang kalagayan. Ilang sandali pa, lumapit si Orlen kay Joe na may hawak na baril. Tinatanong niya kung bakit hindi agad ibinigay ni Joe ang hard drive mula sa simula, maiiwasan sana ang pagdanak ng dugo. Sumasagot si Joe sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit gusto nilang makuha ang hard drive at bakit ginagawa ni Orlen ang ganoong paraan upang makuha ito. Inihayag ni Orlen na ang hard drive ay naglalaman ng ebidensya ng katiwalian ng pinuno ng CIA at iba pang matataas na opisyal ng Amerika. Hinahamak sila ni Orlen at naniniwalang ang hard drive ang susi sa pagpapabagsak sa kanila. Inamin din niya na siya ang bumaril sa eroplano ng CIA kanina para makuha ang hard drive. Nang marinig ito, napagtanto ni Joe na si Orlen ay hindi lamang isang mersenaryo na nagtatrabaho para sa Russian intelligence, magkapareho sila ng layunin na ilantad ang mga tiwaling opisyal sa Amerika. Sa sandaling iyon, humingi ng paumanhin si Joe at ipinaliwanag na ninakaw na ni Chester ang hard drive. Iminungkahi niya na magtulungan sila upang tugisin si Chester, na malamang napatungo sa lodge upang puntiryahin si Laura. Sumang-ayon si Orlen, at ang dalawa ay bumuo ng isang hindi mapakali na alyansa, nagmamadaling umalis upang habulin si Chester. Habang naglalakad sila, tinawagan ni Joe ang pinuno ng CIA at idineklara na ilalantad niya ang lahat ng kanyang katiwalian. Ang pinuno ng CIA ay masiglang tumugon, na nagsasabi na nakuha na ni Chester ang hard drive. Tinutuya din niya si Joe, na nagpapaalala sa kanya na siya ay nalason at kaunti na lang ang oras niya upang mabuhay. Inihayag ni Joe na ang lason ay hindi ganap na tumagos sa kanyang katawan, ibig sabihin ay wala siya sa agarang panganib. Galit na galit, inutusan ng pinuno ng CIA ang kanyang mga tauhan na mag-deploy ng mapanirang drone sa kinaroroonan nina Joe at Orlen, na determinadong alisin ang mga ito minsan at para sa lahat. Makalipas ang ilang sandali, dalawang armadong drone ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng kanayunan ng Poland, na iniskan ang lugar para kay Joe. Hindi nagtagal ay nakita na nila siyang nakasakay sa isang sasakyan sa tabi ni Orlen. Walang pag-aalinlangan, nagpaputok ang mga drone, nagpaulan ng mga bala sa kanilang sasakyan. Si Orlen ay namamahala na iwasan ang mga bala, makitid na umiiwas sa bala, ngunit ang mga drone ay walang humpay, hinahabol ang mga ito ng walang humpay na katumpakan. Lalong tumindi ang habulan, hanggang sa desperado na pagtatangka na makatakas, bumangga ang kanilang sasakyan sa isang gusali sa tabing daan. Himala, parehong lumabas sina Joe at Orlen na hindi nasaktan. Mabilis silang muling nagsama at nakapokus ang kanilang atensyon sa mga drone. Pagkatapos ng matinding pakikibaka, nagawa nilang sirain ang isa sa mga drone. Ngunit habang hinahabol nila ang kanilang hininga, biglang binalingan ni Orlen si Joe, tinutukan siya ng baril mula sa likuran. Ibinunyag ni Orlen na bagamat iisa ang kanilang misyon na tanggalin ang mga tiwaling opisyal ng Amerika, mas pinili niyang magtrabaho ng mag-isa nang walang kakampi. Walang choice si Joe kundi ang sumuko sa sitwasyon. Gayunpaman, bago pa makakilos si Orlen, umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril. Si Laura ang nagpaputok na tumama kay Orlen. Ngunit hindi pa nagtatapos ang kanilang pagsubok.
Ang natitirang drone ay naglunsad ng isa pang pag-atake, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Sa kabila ng kaguluhan, nakaligtas sina Laura at Joe, bagaman pareho silang naiwan na may matinding pinsala. Kinaumagahan, binuhat ni Joe si Laura sa gilid ng kalapit na lawa. Ang sugat na natamo niya sa naunang tunggalian niya sa kanang kamay ni Orlen ay lumalala na ngayon, na naging dahilan upang siya ay manghine ng husto. Ginawa ni Joe ang lahat ng kanyang makakaya upang gamutin ang mga sugat nito, na pinapakalma siya sa pamamagitan ng mga nakakapanatag na salita. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga pagsisikap ay nakatulong kay Laura na makabangon ng bahagya. Habang nagpapahinga sila, biglang sumulpat si Chester. Naguguluhan si Joe. Kinwestiyon niya kung bakit nandoon pa si Chester, dahil sa pagkakaalam niya, kailangang pumunta ni Chester sa Amerika para ihatid ang hard drive. Ipinaliwanag ni Chester na hindi siya makaalis, nang hihina bigla ang kanyang katawan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Joe ang katotohanan. Nilason niya si Chester, hindi ang sarili niya. Inilabas niya ang katotohanan at ipinaliwanag na may lason ang alak na nainom ni Chester kanina. Nagkaroon ng katuturan ang lahat ngayon kung bakit tumanggi si Joe na inumin ang alak na inalok ni Chester kanina. Sa tense na sandaling ito, nag-alok si Joe. Nangako siyang bibigyan si Chester ng antidote sa isang kondisyon, kailangang ibalik ni Chester ang hard drive at tumulong sa pagpapabagsak sa pinuno ng CIA at sa iba pang tiwaling opisyal. Nang walang ibang pagpipilian, pumayag si Chester. Mula sa puntong iyon, ang tatlo ay bumuo ng isang hindi mapakali na alyansa, na pinagsama ng kanilang ibinahaging layunin. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.